bago ka magreklamo kung ano mang himotok mo diyan, tingnan mo yung both ends. Limitasyon ng sweldo. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Nabanggit ko nung mga nakaraang videos ko na yung sweldo natin hindi na lumalaki. Ito yung next stage. So, bakit nga ba may limitasyon yung mga sweldo natin? So, syempre, nung mga panahon nagtatrabaho tayo, kasi merong tatlong part, yung, based sa aking experience, merong tatlong part sa trabaho. Yung una, sa sales, pangalawa, operation, at yung pangatlo, yung after sales. So, nung nagtatrabaho ko sa Pilipinas, parehas na trabaho ko ay nasa operation ako. So, maaaring dapat maikutan mo yung tatlong yun. Kung hanggat maaaring ma-explore mo sila, explorein mo. Lahat yan nagbibigay ng vital roles sa isang organisasyon. So, sa Pinas, operation, then pagdating ko din dito naman sa iyo, end-to-end naman ang nakuha ko. Nandun ako sa after sales, dun sa unang kong job, then sa pangalawa dito na ako sa sales. So, yun yung mga process flow. Kung kaya mong explorein lahat yun, explorein mo lahat. Pero dito sa sales, pinakamaraming wisdom. So, bakit nga pala may limitasyon yung ating sweldo? Hindi naman natin to para questionin yung mga nagpapasweldo sa atin. Ito ay para maintindihan natin kung bakit ba tayo may limitasyon sa sweldo. So, noong mga panahon na yun nga, nag-work tayo sa mga company, at least sa akin naikutan ko na siya kung if you're wanting to go to go inside the corporate world, sana ikutan mo tong tatlong operation na to. Sales, operation, and after sales. Marami ka matututunan dito. Sige, kahit 1 year na siguro may ma-adapt ka na, or 2 years. So, in just 6 years, ka ng kumpletong rekado. So, dun sa sales, maraming wisdom kasi to how to get ang sales. So, depende sa field mo kung paano mo yun. Kasi, iba't ibang field, iba't ibang pag-atake yan. So, yung sa amin medyo, yung na-explore ko medyo sa akin, gamay ko na. So, yun na, nung panang nagtatrabaho ko, hindi ko alam kung bakit pa may limitasyon yung sweldo natin. Bakit hanggang doon na lang, ba't hindi na lumalaki? So, through time, through social media na nagbibigay information sa atin, and through your colleagues, nabibigyan ng impormasyon. So, ito yung mga wisdom na napulot ko through time, through na nandito ako sa corporate world. So, unang-una, isang asset, isa sa punto na bakit may limitado ang ating sweldo. Unang-una, isa lang po tayo sa asset ng kumpanya na anytime kaya nila tayong palitan. Tandaan po natin, ikaw isang bilang empleyado, irreplaceable ka anytime. Yung wag mong dibdibin lahat. Kung pagalitan ka or kung wag masyadong dibdibin yan. Kung naiinis ka, wag masyadong dibdibin yan. So, it's a matter of being motivated to yourself. Ano yung isa kang leverage ng kumpanya. So, isang galamay or minultiply ng may-ari yung sarili niya sa katauhan mo. Instead na siya yung nagtatrabaho, ikaw yung nagtatrabaho para sa kanya. Pangatlo, ito yung pinakahuli at isa pa sa pinaka-importanteng aspeto na wisdom na to, ay yung yung pagpusta or pagiging investor. Ikaw ba, bilang isang empleyado, wala ka namang nilabas na pera para kumita rin ng malaki, di ba? Oras lang yung ginugol mo, oras lang, wala kang pinusta na pera. Samantalang yung may-ari, pagkuha pa lang ng permit, pagkuha pa lang ng mga certificate at kung pagkuha ng lugar, bago ka pa mag-work, sobrang laki na ng investment nila para kumita ng yung company may kita at wala, ikaw may sweldo. Samantalang yung may-ari, pag may kita ang company, tsaka pa lang sila magkakaroon ng ganansya. Hindi nga yung kita ng kumpanya, hindi naman kanila lahat yun sa business yun. Yung isa pa, wala kang pinusta, oras mo lang pinusta mo, tapos ikaw reklamador ka. So yan yung mga bagay na kahit rumeklamo tayo na rumeklamo, isipin mo, ilang percentage yung sweldo mo kumpara dun sa pinusta nila. Diba? Kakapiranggot lang yun. So, ikaw na reklamador na empleyado, tingnan natin bakit gano'n, no? So, balanse tayo. Hindi tayo dapat na, dito dahil magaling ka sa trabaho, dahil dapat gano'n. Hindi tayo dapat ganyan. Yung pag-uugali natin na dapat mas malaki nakukuha po. So, yan yung mga realization natin inside the corporate world. So, alam ko mareklamo tayo, pero tingnan natin yung both ends. Pag tayo nag-work, let's see the both ends. Hindi kasi natin naiintindihan
yung mga pinusta ng may-ari compare sa'yo, 'di ba? So yung expenses ng may-ari compare dun sa yung expenses, eh, di hamak nakakapuranggat lang yung ginugol mo. Yun nga lang, mas malaki yung nakita kong essential na ano dun, eh, yung time. Mas maraming time ang may-ari na mag-business ng sandamukal na business kaysa sa'yo na ang time mo, eh, para lang dun sa isang negosyo niya. So ayan, ba't nga ba tayo nag-shi-share ng ganito? Nag-shi-share ako ng awareness para makita mo yung both ends, both sides ng, kasi pagpasok mo naman sa trabaho, isang nagpapasahod at isang sumasahod na nangyayari. Pero tingnan natin kung ano yung struggle ng both. Yung isa, malaki yung malulugi sa kanya pag hindi kumita yung pinagtatrabahuan mo. Yung isa naman, kumita at hindi kumita yung kumpanya, may sweldo pa rin. So ikaw, bago ka magreklamo kung ano mang himutok mo dyan, eh, tingnan mo yung both ends. Kasi tulad ng mga nung nakaraang pandemic, halos lahat ng kumpanya nalugi, di ba? So sa mga taong hindi nawala ng trabaho, be thankful. Tulad ko ako, hindi tayo, pero I expect the worst scenario during that time. And may mga plan B, C na ako doon nung mga panahon na yun. So doon sa mga nawalan trabaho, nag-strive naman sila na maghanap ng ibang pagkakakitaan. So ayan po, yung wag ka masyadong sumama ang loob mo sa taong nagpapasahod sa'yo kasi hindi mo alam yung struggle at yung pinagdaanan ng may-ari para ma-establish yan. So, nasa inyo na lang yan kung gusto mong idolin yung may-ari at gumawa ka ng sarili mong negosyo. So, yan, it's a matter of kung gusto mo mag-evolve, kung gusto mo mag-grow, kung gusto mo maging empleyado na lang, at kung gusto mo kung magpasahod ka rin. So, nasa inyo na yan kung gusto mong tumawid sa kabilang side or diyan ka na lang. So, ayan po yung ating values. Kasi kalaban natin dito, yung di tayo nag-grow ay natin mag-obserba sa mga paligid-ligid. Ang inobserbahan lang natin yung reklamo natin. Huwag ganon. I know it's part of human nature na magreklamo. Maging balance tayo. Huwag natin fokusan yung puro reklamo natin. Tumarbaho din tayo. Huwag tayong parehas natin paganahin yung utak natin at yung katawan natin. Parehas mag-execute tayo. I believe in this phrases, delayed gratification. So whatever you're doing right now, you'll be gratified. So ayun po, kung umabot ka sa punto ng video ito, please pa-follow na po, pa-like and comment na rin po. At meron din po akong group kung gusto nyo po mag-join. Ilalagay ko po yung link below, Dumidiscarding Pinoy. Kung konting ma-share ko lang po, meron akong side hustle. Isa po akong sales agent ng insurance and real estate. Mga property po. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW na hindi natin alam kung saan investment o negosyo mo ilalagay yan. Might as well na ilagay mo na lang po dito sa insurance. Being a breadwinner, should be dapat meron kang insurance, 100% yan. Yung kung ayaw mo naman, di mag-property ka na lang na alam ko, hindi naman nagde-depreciate ang property. Nag-appreciate pa nga, di ba? So, ayun po, salamat po, mapagpalang araw sa inyo. Kalas!